Binitay na Iran ang sarili nitong mga kasapi ng Islamic State matapos mabiyak ang rehimen at gawing larangan ng digmaan ng panloob na seguridad. Nakita natin ang serye ng pag-atake ng Iran sa mga komersyal na barkong dumadaan sa Kipot. Iniulat ng UAE na 2 barko ang tinamaan noong gabi at iniulat naman kamakailan ng Maritime Trade Association ng UK na may isa pang tinamaan sa baybayin ng Lima, Oman. Ngayong Martes, ika-14 ng Hulyo, 2026 inianunsyo ng pambansang telebisyon ng Iran ang pagbitay kina Muhyiddin Abdullah at Hussein Palani, 2 miyembro ng Islamic State na nahatulan dahil sa armadong rebelyon at sa pakikilahok sa isang selula na nagplano ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Iran. Lumitaw ang grupo matapos mawalan ng teritoryo ang Islamic State sa Iraq at Syria at natagpuan sila sa taguan sa kabundukan ng Bamu, malapit sa hangganan ng Bahia. Nantapos ang operasyon na may mga militante na napatay o naaresto, mga armas na nakumpiska at 3 miyembro ng revolusyonaryong gwardiya ang napatay. Kinumpirma ng Korte Suprema ang sentensya pero itinago ang lokasyon ng bitay. Sinisikap ng Tehran na ipakita ito bilang patunay ng lakas pero ibang ipinahiwatig ng mismong pagkakataon. Nahaharap ang rehimen sa pressure militar mula sa US, pag-atake sa Hormuz, tensyong ekonomiya, bagong lider na patuloy na hindi humaharap sa publiko at mga banta mula sa loob. Ano ang inihahanda ng grupong ito sa loob ng Iran? Bakit minadali ng rehimen ang pagbitay sa mga kasapi ngayon? Ano ang plano ng Tehran sa sabayang pagharap sa napakaraming laban? Sina Muhyiddin Abdullahi at Hussein Palani ay kabilang sa isang lihim na estrukturang nilika upang mapanatiling aktibo ang Islamic State matapos mawala ng teritoryo sa Iraq at Syria. Batay sa ulat ng state media na iniulat ng Associated Press, naghahanda ang silula ng pag-atake laban sa mga target sa Iran. Dumating ang mga puwersa ng seguridad sa taguan sa Bamo at natuklasan ng mga armas at kagamitan. 3 ahente ng revolusyonaryong gwardiya ang namatay sa operasyon, palatandaan na may kakayahan ng grupo na lumaban. Di detalyado ang petsa ng operasyon, ngunit inihayag ang pagbitay noong Hulyo 14 matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang hatol. Noong Enero 2024 inako ng Estado Islamiko ang mga pag-atake sa Kerman na pumatay ng 12 ng tao. Bago nito, inatake nila ang parlamento ng Iran at ang mausoleo ni Ruhollah Khomeini. Para sa Tehran, banta sa militar, relihiyon at politika ang lumalaking jihadistang Sunni network sa Iran. Babala rin sa loob ng bansa ang pagbitay. Mula nang magsimula ang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel, iniulat ng United Nations na hindi bababa sa 21 binitay at mahigit 4,000 ang inaresto ng Iran dahil sa mga paratang kaugnay ng pambansang seguridad. Kabilang sa mga apektado ang mga kalaban ng pamahalaan, mga inakusahan ng paniniktik at mga taong konektado sa mga protesta. Sa kaso ng 2 miyembro ng Estado Islamiko, may banta ng terorismo. Ngunit ang paglalatala nito ay nagsisilbi lamang sa interes ng rehimen na gustong patunayan ang kanilang kapangyarihan. Sa labas, tuloy ang pagpapakawala ng revolusyonaryong gwardiya ng mga misil at drone sa mga pasilidad na konektado sa Estados Unidos. Naglabas ang puwersa ng larawan ng pagpapakawala noong Mayo matapos ang bagong pag-atake ng Amerika at EU. Nagpanatili ang Washington ng mga eroplano sa Ben Gurion Airport sa Israel para sa muling paglalagay ng gasolina at sinuspinde ang isang pag-atras na may kaugnayan sa naunang tigil putukan. Pinalawak ng desisyon ng kakayahan para sa matagalang operasyong panghimpapawid at ipinakita na hindi nagtitiwala ang White House sa mabilis na pagtatapos ng digmaan. Sinimulan ng Parlamento ng Iran ang projektong gawing formal ang pamamahala ng koridor at ipagkatiwala sa mga puwersang militar ang pamumuno sa pagbabantay. Sinabi ni Ebrahim Azizi, Panggulo ng Komisyon ng Pambansang Seguridad, na ito ay magiging unang hakbang pa lamang. Ipinahayag ng pamunuan ng militar ng Iran na hindi nila tatanggapin ang pakikialam ng Amerika. Sa ngalan ng Diyos ang maawain at mapagpatawad.
Ang mga pakikipagsapalaran at paulit-ulit na masasamang gawain ng Estados Unidos upang makialam sa pamamahala ng kipot ng Hormuz ay seryosong nadlagay sa panganib sa seguridad ng reyon, internasyonal na kalakalan at pagdaan ng mga barko, mga tanker ng langis at mga komersyal na barko. Sa kasamaang palad, ang pakikipagtulungan ng ilang bansa sa rehiyon ay nagdulot din ng mas mataas na panganib ng paglawak ng digmaan sa buong rehiyon. Batay dito, ipinapahayag namin na, ayon sa mga naunang babala, hindi namin kailanman pinayagan at hindi namin papayagan ng Estados Unidos na makialam sa pamamahala ng kipot ng Hormuz. Haharapin ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika ng Iran ang anumang uri ng panggugulo at kawalang seguridad sa pagdaan ng mga barkong pangkalakalan. Mahigpit na haharapin ng Iran ang anumang barkong pangkalakalan o barkong tangke ng langis na ililihis mula sa itinakdang ruta nito ng mananakop at piratang hukbo ng Estados Unidos. Sumagot si Donald Trump na ang Estados Unidos ay kikilos bilang tagapagbantay ng daanan at manimingil para sa proteksyon ng mga barko. Hindi na lang sa usapan ng krisis. Dalawang oil tanker mula Emiratos Árabes Unidos ang tinamaan ng misail ng Iran ayon sa pamahalaan ng Emiratos na nadulot ng isang patay at ilang sugatan. May kaunti pang kulang sa 10 oras bago opisyal na magkabisa ang blockade. Nasaksiyan natin ang sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa mga barkong pangkalakalan sa Kipot. Iniulat ng Emiratos Árabes na 2 barko ang tinamaan kagabi. Samantala, ayon sa Asosasyon sa Kalakalang Pandagat ng United Kingdom, may isa pang barkong tinamaan sa baybayin ng Lima, Oman. Dumaan ang barkong ito sa rutang timog sa Kipot ng Oman, lumalabag sa ruta ng Iran. Kahapon tinamaan ang isang barkong container ng Cyprus. Nangyari ito matapos i-anunsyo ng Pangulo na ang EBSOA ay magpapatupad ng blockade, kokontroli ng Kipot at maniningil ng 20% ng karga. Para pondohan ang seguridad. Bumaba ang trapiko ng oil tanker sa pinakamababa sa 2 buwan. Nakapaglabas pa rin ng malaking dami ng langis ang Teheran bago ibinalik ang blockade ng Amerika. Tinatayang mahigit 80 milyong bariles ng krudong langis at produkto mula Iran ang lumabas sa loob ng 26 na araw na nagkakahalaga ng halos $6 na bilyong ayon sa tanker trackers. May 30 milyong bariles pang naghihintay ng pag-apruba para mailabas. Ipinapakita ito ng rehimen bilang katatagan, ngunit ang pagmamadaling pagkakarga ng barko ay napapakita ng pag-aalala sa posibleng pagsasara ng ruta. Ang langis ang napapalakas sa Estado, sumusuporta sa militar at nagbibigay kakayahan sa digmaan. Umabot na ang krisis sa Yemen. Nagpakawala ang mga Houthi ng mga misil at drone laban sa pandaigdigang paliparan ng Aba sa Saudi Arabia matapos hadlangan ng pag-atake sa paliparan ng Sanaa ang paglapag ng isang eroplanong Iranian. Ayon sa kinikilalang pamahalaan ng Yemen, tinamaan nilang runway para protektahan ng kanilang soberanya. Inakusahan ng Houthi ang Saudi Arabia at inihayag ang pagtatapos ng papapababa ng tensyon, nagbanta ring puputulin ang tigil putukan na pababa ng mga pag-atake sa loob ng 4 na taon. Ang estratehikong target ay ang Bab el Mandeb, lagusan na nag-uugnay sa Dagat Pula, Golpo ng Aden at Kanal ng Suez. Mga 12-15% ng pandaigdigang kalakalang pandagat na umaabot sa mahigit sa $1 trilyong kada taon ay dumadaan sa koridor ng Dagat Pula. Kapag tumaas ang panganib, iniiwasan ng mga kumpanya ang ruta at pinapalibot ang barko sa Afrika na nadadagdag ng mga araw sa biyahe, gasolina, seguro at dagdag gastos sa mga produkto. Sa pag-atake sa Hormuz at bantang muli sa Bab el Mandeb, nakuha ng Iran ang 2 puntong panggigipit sa enerhiya at kalakalan ng hindi sumasakop ng teritoryo. Nangyayari ang pagbitay sa ganitong kalagayan ng pagkakakubkob. Hinaharap ng Teheran ang Estados Unidos sa impapawid at dagat. Sinusubukang kontrolin ng Hormuz, protektahan ng kita sa langis, suportahan ng mga kaalyado sa Yemen at labanan ng mga selulang jihadista sa hangganan ng Iraq. Ipinapakita ng banta sa BAMO ang limitasyon ng estratehiyang ito. Kailangang bantayan ng rehimen sabay-sabay ang mga base, oil tanker, paliparan, lungsod at bundok. Bagamat nawala ang teritoryo ng Estado Islamiko, hindi sila tuluyang nawala at ngayon ay kumikilos sa pamamagitan ng mas maliliit, mabilis gumalaw at mahirap matagpuang mga network. Dapat palawakin ng Revolutionaryo'y Guardia ang mga operasyon ng paghahanap malapit sa Iraq at gamitin ang pagbitay bilang propaganda ng kapangyarihan. Bawat bagong pag-atake sa Hormuz o sa Dagat Pula ay kumakain ng mga yaman na sana'y gagamitin din para sa panloob na seguridad.
Sinusubukan ng rehimen patunayang kontrolado nito ang lahat. Pero ang pagtatago sa leader, pagmumubilisa ng misil at pagpapabilis ng export ay nagpapakitang sistema ay nasa tuloy-tuloy na presyon. Maaring magmuma ang susunod na banta sa isa pang maliit na selula sa loob mismo ng sarili nilang teritoryo habang nakatutok ang Tehran sa Washington, Israel at Golpo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang ambag ninyo, ang aming lakas para magpatuloy.